Ang mga tao po may kanya-kanyang love languages. Are we aware of this? May kanya-kanyang love language po ang tao. Merong quality time. Gusto mo, nagbibigay sa'yo ng panahon ang asawa mo. Merong words of affirmation. Gusto mong naririnig sa kanyang sinasabihan ka na, ikaw ay, alam mo, napakaganda mo. At ikaw ay mahal na mahal ko. Alam mo ba, namimiss na kita. Words of affirmation. Acts of service. Pinagbubukas mo ng pinto ng sasakyan, tapos isasara mo ng malakas. Bah! Inaalalayan mo, pinagdadala mo ng gamit. Acts of service, pinagluluto mo. Gift giving, mahilig sa sorpresa. Mahilig sa regalo. That's fine. Hindi po ibig sabihin materialistic ka, no. Sadyang yan po yung kasama sa love language. At physical touch. Ito pong mga love languages na ito, mga kapatid, yan po ang pinupunan ng bawat mag-asawahan. I'm talking to husbands and wives here. Husbands and wives. Pinupunan po yan ng bawat mag-asawahan. Dahil bawat mag-asawa may tinatawag pong love tank. Sabihin natin, love tank. At yung love tank na yun, naglalagay ka ng love or nagwi-withdraw ka ng love. Pipili ka lang sa dalawa. At kapag pinufulfill mo ang love languages na to, nagbibigay ka ng quality time, words of affirmation, hanggang doon sa physical touch, you are depositing in your wife or husband's love tank. At pag hindi ito nangyayari, you are withdrawing and removing love sa kanyang love tank. Dito sa second stage of love, dito na po merong danger of disappointment. Makinig po kayong mabuti. Kung hindi ka pa readyng ma-disappoint, huwag ka munang pumasok sa isang romantic relationship. Ulitin ko, kung hindi ka pa handa sa disappointment, huwag ka munang mag-enter into a romantic relationship. Alam niyo kung bakit? Kasi sa isang mag-partner, ang iniisip ng mag-partner, para gumanda po ang kanilang relasyon, it should be a give and take relationship. Sabihin nga po natin, give and take. Ang isip ng marami, you have to give and you have to take. Para balance. You give and you take. Kailangan, yun ang sikreto. You give and you take. Pero alam nyo, kulang yun. You cannot just give and take and expect na kayo po ay matagumpay na. You know why? Kasi ang love tank ninyo, imagine ninyo ito ha. Si lalaki, may love tank na mababa ang level. Bakit? Sa kanyang bahay, hindi siya nakaranas ng pag-ibig. Wala siyang mga magulang, hindi siya nabigyan ng sapat na panahon para buhusan ng pagmamahal ng kanyang magulang. Lumaki siyang walang tamang konsepto ng pagmamahal. So, ang baba po ng kanyang love tank. Ito namang babae, ang taas ng kanyang love tank. Bakit? Lumaki po siya sa isang family na mapagmahal. Ang ganda ng upbringing niya. Nagmamahalan lahat doon sa buong pamilya. Kaya naman, ang taas-taas po ng kanyang love tank. Nagkakilala ngayon ang dalawa. At nagkagustuhan. At nagpakasal. Ngayon, itong lalaki, mababa ang love tank. Yung babae, mataas ang love tank. Anong logical na dapat gawin? Yung babae ay laging siya ang magbibigay ng love sa lalaki para tumaas. Ang problema, kapag nagbibigay siya, na-dedrain siya. Bakit? Walang nanggagaling dito Hindi sila sabay na ganon. Hindi. Isa muna. Ang nangyari, tumaas ang love tank ni lalaki, si babae naman ang na-drain. Gano'n na naman, si lalaki ulit, tapos si babae, tapos never-ending cycle of draining the love tank of each other. Kaya ano ang solusyon? Kaya ang pagmamahalan ay love triangle.
Merong talagang source ng love sa gitna na kahit kumuha ka ng kumuha, hindi nauubusan yung pagmamahal na galing sa Kanya.